sabihin nyo sa katabi nyo ngayong magang to, ang pag-iingat ng Panginoon ay sumayo. Okay. Sabihin mo naman sa katabi mo, Amen. Okay. No? Ang sarap sa pakiramdam na kung saan alam mo na may nag-iingat sa'yo. Tama po ba yon? Alam niyo ba yung parang tipong kapag ka ikaw ay pumupunta sa isang lugar na meron kang gustong bilhin at kasama mo yung tatay mo? Naranasan niyo ba yon? Yung meron kang gustong bilhin, kasama mo yung nanay at tatay mo, kampanting-kampante ka. Tama ba yon? Kampanting-kampante kang mamili kung ano yung gusto mo kasi may backer ka. Tama po ba yon? Sa mga anak? Tama ba yun sa mga anak? Oh. Pero mga kapatid, yung backer natin, Diyos na mga Diyos, Hari na mga hari, tagapaglikha ng lahat ng ating nakikita at nararanasan. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Minsan papalakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat na lang may Panginoon tayo, no? Kasi kung wala, siguro, ang gulo na ng buhay natin. Kung wala ang Lord, siguro, hirap na hirap tayo ngayon sa buhay natin. Diba? Makikita nyo naman ang CUCC. Fast and fresh, o fresh and fast. Araw-araw may tinda. No? Pero, araw-araw hindi nauubusan ng pera ang mga kapatid natin. Hallelujah! Dahil yan ay provision ng Panginoon. Amen mo ba? Amen mo ba? Kaya sabihin natin, mabuti ang Diyos! Napakabuti talaga ng Panginoon natin. Ang sarap, parang ang nai-inlove lalo sa Lord. Habang ang buhay o habang ang mundo ay nagpapakita ng hirap, mas lalo kang nai-inlove kay Lord. Amen po ba ron? Habang umihirap yung mundo, pahirap ng pahirap ang mundo, pasama ng pasama ang mundo, mas lalo mong nakikita yung biyaya ng Diyos, mas lalo mong nakikita yung pagmamahal ng Diyos, at mas lalo kang nai-inlove kay Lord. Kasi kung wala ang Diyos, hindi mo kayang tahakin ang buhay. Amen po ba? Kaya napakabuti talaga ng Panginoon eh. Talagang nakaka-inlove, no? Nakaka-inlove si Lord kasi grabe. Grabing ginagawa niya sa buhay ng tao. Napakabuti talaga ng Panginoon. Hallelujah. Jesus, thank you. Thank you sa love mo. Okay po. Ngayon po, ay pag-uusapan natin ang isang bagay na kung saan minsan nasa atin na hindi pa natin kayang idepensa. Minsan, tinataglay mo na o tinataglay na natin, pero mahirap minsan hindi natin kayang idepensa at hindi natin alam yung katatayuan natin. Ang pamagat po natin, born again. Religion o relation? Born again. Religion or relation? Alam niyo po, minsan nakakalungkot sa ating mga kapatiran kapag tinanong, born again ka ba? Nakikiborn again. Oo, born again ako kasi doon ako nag-church sa church ng born again eh. Pero hindi niya alam kung bakit naging born again ang tawag sa kanya. At hindi niya alam kung ang born again ba ay relihiyon o relasyon. Parang medyo naguguluhan. Kaya kailangan mapag-aralan natin yung foundation, kailangan makita natin kung ano ang pinagkaiba ng relasyon o reliyon sa pag sinabi nating born again. Para nang sa gayon, saan ka man pumunta, alam mo yung katatayuan mo sa harap ng Panginoon, sa harap ng tao, at sa harap ng mga kapatiran. Kaya
bawal matulog. No? No? Kasi bakit? Pagka natulog kayo, nako mga kapatid, may alcohol dyan. I-sprayan natin sa ashes. No? No? Ano bang virus yung makakatulog? Sleeping virus? Ano ba tawag doon? No? Okay. Saglit lang to, pero very interesting. Sabi po, ano ba ang relihiyon? Okay. Define religion. Ito po ang ibig sabihin. Isang samahan ng mga reliyosong tao na kung saan sa tingin nila ay matatagpuan nila ang Panginoon upang lapitan at sambahin. No? Isang organisasyon o isang samahan ng mga reliyosong tao na kung saan matatagpuan daw nila ang Diyos upang sambahin at lapitan. Ano naman ang relasyon? Ang relasyon, isang samahan na kung saan ay may malalim ugnayan. Okay ha? Tignan nyo yung difference ha? Isang samahan na kung saan ay may malalim na ugnayan o pagkakakilala sa bawat isa. Ibig sabihin, kapag ka merong relation o relationship, merong, ano ba to? Intimate. No? Merong matindi at masidhing pagkakakilala at ugnayan kapag sinabi nating relasyon. Habang binabaybay natin yung pag-aaral natin, pag-uusapan natin at matututunan nyo ano ang ibig sabihin nun. Kasi nga po, minsan pag tinanong tayo, born again ka ba? Born again. Pero hindi mo alam kung bakit ka naging born again at hindi mo alam kung relihiyon ba yon o relasyon. Okay. Basahin po natin. Now, basahin natin ang John 3 o 1:1. No, sabi dito, may isang ginagalang na pinuno ng mga Hudyo. Siya ay si Nicodemo. Yan, no? Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi, siya'y pumunta kay Jesus at sinabi, no, Guro, nalalaman po namin kayo isang tagapagturo mula sa Diyos, sapagkat wala makagagawa na mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Okay. No. Sino ba si Nicodemo? Si Nicodemo po ay isang mahigpit na tagapagturo ng batas. At siya rin po ay mahigpit na tagagawa ng batas. Tagapagturo at tagagawa ng batas. Yung batas na sinasabi ko, kasi once na naging Pariseo ka, o pag tinawag ang Pariseo, kailangan kabisado mo at nabasa mo ang 5 books of Moses na tinatawag nating Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. At yan ay kailangan bago ka maging Pariseo, kabisado mo ito kahit hindi mo binubuksan ang Biblia. Grabe, no? Talagang maalam si Nicodemo. At alam niya ang sistema ng buhay ng tao. At alam niya rin kung paano tumatalakay ang mga batas. At siya ay mahigpit na tagasunod nito at tagapagturo. Sa madaling salita, si Nicodemo ay isang magaling na tagapagturo. Okay. No? Si Nicodemo rin po
na kung saan ay kinikilala bilang isang faultless religious leader. Grabe, no? Si Nicodemo, ang tingin sa kanya ay parang Diyos na. Faultless. Walang mali. Walang bahid, walang dumi, o walang anumang bagay na hindi alam tungkol doon. Para pag sinabing leader, parang kung titignan natin, tayo ang kinikilala lang natin, ang ang hindi nagkasala ay ang Diyos. Tama ba? Walang bahid ay ang Diyos. Pero siya, kinikilala siya nung time niya bilang isang faultless leader, religious leader. Napakagaling ni Nicodemo. At alam niyo po, one time, pumunta siya kay Jesus. Gabi siya pumunta, nakipag-usap siya. Alam niyo kung bakit? Kasi, very confident siya na kaya niyang panindigan kung ano yung kanyang nalalaman. Kasi nga, magaling na magaling siya eh. At nakipag-usap siya kay Jesus. Nung sila ay nagkakaroon ng conversation, ang sabi nga doon ni Nicodemo, no? Sige po, yan. Ang sabi ni Nicodemo, may isang ginagala, ang sabi sa pangalawa, sa verse 2, isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturo mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa na mga himalang ginawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Actually, binibihag niya si Jesus Christ kung ano yung isasagot sa kanya. Pero ito po ang sinagot ng Panginoon. Okay, pakinggan niyo po mabuti. Sabi, sumagot si Jesus, yan. Ang sabi po doon, sumagot si Jesus. Ang sabi po doon, no? Ang sabi po ni Jesus sa kanyang pagsagot, sabi, pakatandaan mo. Okay. Actually, itong translation na to, once na nag-aaral kayo ng Bible o salita ng Panginoon, kumuha kayo ng kahit 5 na translation ng Bible at yung mas malapit sa Greek. Ang isa sa mga malapit sa Greek ay King James Version. Ni-revise ito ng New King James Version. At kung sumunod ang NIV, NASB ay New American Standard Bible ay isa rin sa mga malapit na translation. Tinignan ko ito at pinag-aralan ko. Sabi doon, pakatandaan mo. Ibig sabihin, pag sinabing pakatandaan mo, huwag mong kakalimutan. Huwag mong lilimutin at kailangan lagi mong natatandaan at kailangan mong gawin. Kasi sabi, pakatandaan mo. Pero sa ibang translation, kung makikita po natin, sa NIV sabi, very truly. No? Very truly. Ang sabi sa New King James Version, most assuredly. Sabi, sigurado. Sabi ng Panginoon kay Nicodemo, sigurado, pakatandaan mo. Ito po, sa NASB, isa sa mga pinakamalapit sa Greek. Sabi, truly. At sa King James Version, verily. Ibig sabihin, kung matatandaan nyo, gaya ng sinabi ko, once na ang Diyos nagsalita, pag nagbabasa kayo ng Bible, once na inuulit ng Panginoon ang kanyang salita, there is sense of urgency na kailangan mong pakatandaan. Kailangan wag mong iwawaglit. Kailangan mong gagawin ito. Sabi, verily, truly. Di ba? Ang sabi ng Panginoon. Sa madaling salita, mga kapatid, kung titignan natin ang ministeryo ng Panginoon,
Para malaman nyo na talagang there is sense of urgency. Ang Diyos, kapag ka nagsalita siya, isang beses lang nangyayari. Totoo ba yun? Totoo po yun. Anong sabi ng Panginoon sa lumpo? Lumakad ka, tumayo ka. Anong sabi sa paralisado? Tumayo ka, lumakad ka. Ano ang sabi sa mga bingi bulag? Makakita ka, makarinig ka. Ano ang sabi sa patay? Mabuhay ka. Merong isang salita lang ang Diyos. Kasi very powerful siya. Pero, gusto ng Diyos na maging very, very powerful naman sa'yo kapag inuulit niya ang kanyang salita. Kailangan sa'yo naman yung impact na to. Kailangan mas lagi mong tandaan, mas maging maingat ka, mas lalong wag mong iwawaglit sa isipan mo, mas kailangan mong gawin, kailangan mong tutukan, kailangan mong kabisaduhin ang sinasabi ng Diyos. Kung makikita nyo, Marta, Marta, ang sabi ng Panginoon, nauumaling ka sa maling bagay. Salvation to ha, kay Marta, Marta. Pero tingnan nyo po ito. Tungkol na naman sa salvation to. Truly, truly, barely, barely. Kapag ka salvation, kaligtasan, talagang binibigyan diin ng Diyos sa iyo yan. Kasi alam niyo kung bakit? Namatay siya para sa iyo. Kaya kailangan niyang bigyan diin sa iyo yan kasi kailangan mong tandaan sa buhay mo, sa sarili mo, sa sistema ng buhay mo na merong inuulit ang Diyos na kailangan gawin ng tao. Okay po? No? Sabi doon, sumunod sa kwento, pakatandaan mo pa lang yun ha, i-expound natin ang John 3:3. Sumagot si Jesus, sabi, pakatandaan mo, okay na yung sa pakatandaan, di ba? Merong binibigay ang Diyos na sense of urgency na kailangan mong gawin at tandaan at ipabuhay. Eto na. Sabi, sa NIV, no one can see the kingdom of God unless, okay, pakinggan nyo ha, they are born again. Sa NASB, New American Standard Bible, sabi, truly, truly, I say to you, unless, pares na naman, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Sinabi niya kay Nicodemo, sinabi ng Panginoon kay Nicodemo, may unless na naman na ginamit. Sa New King James Version Translation, Jesus answered and said to him, most assuredly, I say to you, unless, di ba? One is born again, he cannot see the kingdom of God. Mga kapatid, sa King James Version, Jesus answered and said to him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Alam niyo po, sabi ko, ilang beses inulit yung unless, hindi iniba. Tinignan ko sa Greek word, ang salitang unless. Kasi, ang pinakamalapit sa katotohanan doon, o hindi pala pinakamalapit sa katotohanan, kundi sa translation, ay yung Greek. No? Sabi doon, sa Greek, ito po, ang ibig sabihin pala ng unless ay ektos. No? Pag sinabi natin unless, ektos. At ang ibig sabihin ng unless o ektos, alam niyo pong ano? Without. Kung wala. Kung wala Kung wala. Sabi niya, kung wala. At eto pa, ang sabi doon sa ektos, absolute external. Grabe. Pag sinabi natin absolute, 100%. Walang 99.9. Walang 99.8. Walang 99.7. 100% absolute. External. Ibig sabihin ng absolute external, totally, labas ka.
No? Nakita niyo yung unless? Ang sabi, totally, labas ka sa kingdom ng Diyos. Totally, wala ka sa kingdom ng Diyos kung hindi ka maboborn again in spirit. Oh, medyo nandun na tayo, no? Medyo lumilinaw na sa atin. Sabi doon, unless, without, wala ka. Hindi mo pwede at absolute. External, totally labas ka. Ang sabi po. At pag sinabi nating totally absolute, hindi ka talaga mapapabilang at hindi ka makakasama sa kingdom of God unless you are born again in spirit. Unless ipanganak ka muli sa Espiritu. Okay. Alam nyo na, medyo nalilinawan tayo. Mas lalo natin lilinawan pa habang bumabaybay tayo. Kaya pakinggan nyo po mag-uwi. Ang sabi sa Matthew 6:33, ang sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sabi, pag sumakitan mong pagharian ka ng Diyos, kapatid, paano maghahari sa iyo ang Diyos kung hindi mo siya tatanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas? Sasabihin mo, naghahari sa iyo ang Diyos? Sasabihin mo, born again ka? Kung hindi naghahari sa iyo ang Diyos, kapatid, kung hindi mo tinanggap si Jesus Christ bilang Lord and Savior at pinagsisihan yung nagawa mong kasalanan at kinilala mo na ikaw ay makasalanan, kapatid, you will not be born in spirit. Hindi ka ipapanganak muli sa Espiritu. Kasi, sabi, seek ye first the kingdom of God. Pag sumakita natin, pagharian tayo. At para maghari ang Diyos sa'yo, kailangan mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at kilalanin mo na ikaw ay makasalanan. Para ang Diyos ay maghari sa atin. Naiintindihan na po natin. Sa madaling salita, no? Sa madaling salita po, ang born again ay hindi relihiyon. Ang born again ay isang relasyon. Nakita niyo yung definition natin kanina? May malalim ugnayan. May intimate relationship. At ang pagiging born again ay hindi religion. Ang pagiging born again ay relasyon na dapat maunawaan ng mga tao na lahat dumaan sa proseso na to. Na ang lahat dapat maging born again in spirit. No? Okay po. Pastor, ang tanong, no? Ang tanong dito, pag tinanong po ako, ano religion mo born again? Actually, ganito po yan. Kwento ko sa inyo. Ang born again na sinasabi, actually, ito yung relationship. No, ito yung isang relasyon. Kasi born again in spirit, ipanganak muli sa espiritu. Pero naging born again ka, kasi nga, nakadalasan, tinatawag ng mga tao, mga born again yan, kasi nga, nakaranas tayo. Nakapanganakan muli sa espiritu, kaya tayo tinatawag na born again. Pero, officially, si Richelle, nasaan si Richelle? Sa taas, yon. Kapag ka nagkasal kami nila Richelle, hindi tinatanggap ang born again. Tama? Protestant ka. Walang religion talagang born again. Tinawag lang tayo, ginawa lang tong noun, ginawang name, religion, born again. Kasi nga, tayo kumilala sa Panginoon. Pero, officially, ang tawag sa atin ay Protestant. Ha? Protestant? Ano naman ang ibig sabihin ng Protestant, Pastor? Okay. Mag-aral tayo ng history. Para at least, nalalaman nyo kung saan man kayo pumunta, alam nyo yung kinalalagyan nyo at establish yung pananampalataya nyo saan man kayo pumunta. Tama ba, Richelle? Protestant, kapag kinasal ko kayo, ang nakalagay sa religion nyo ay hindi born again, Protestant. Oh, Pastor,
Nakakatakot, Protestant. Ano ba ang Protestant o Protestante o Protestantism? Alam niyo po, yung Protestantism ay nanggaling sa root word na protest. O ano ibig sabihin ng protest? O protesta. Hindi sumasang-ayon. Hindi umiibig. Hindi gumugusto. Alam niyo kung bakit? Ang history ng Protestantism, eto, kilala niyo ba si Martin Luther? Kilala niyo ba? Si Zwingli, kilala niyo rin ba? Si John Calvin, kilala niyo rin ba? Ito yung mga taong nagprotesta. Okay, medyo linawin pa natin. Ito po ang istorya niyan. No? Etong si Martin Luther ang pasimuno. Kaya Martin Luther parties kung tawagin sila. No? Kasi nung 1483, si Martin Luther ay nagprotesta at nag-aaral ng salita ng Panginoon, ng Biblia, na kung saan, bukod sa turo ng Catholic, no? Huwag kayong mag-alala, sasabihin ko ito kasi kahit marinig to ng kahit na sino, kahit mag-search ka sa Google, no? Kahit mag-search ka sa Google, ito ay history. Hindi ko to kinuwento. Hindi ito nanggaling sa akin. Galing to sa history. Protestantism, history. Tingnan nyo dyan. Si Martin Luther ay nakakita ng maling katuruan sa Catholic. Yan ang sinabi doon sa history. Totoo po yan. Ngayon, ginawa ngayon ng Catholic, na Roman Catholic, na ang dapat lahat ng tao ay sumamba kay Caesar. At etong si Martin Luther, sa kanyang pag-aaral noong 1483, nagsimula siya mag-aaral ng Biblia kasi Bible scholar to eh. Nagpapaliwanag to, ito yung nag-expound ng mga verses. Ngayon, nakita niya, mali yung turo ng Roman Catholic. At ngayon, nagprotesta siya, kaya Protestantism ang sinasabi. Protestante tayo. Nagsimula ito kay Martin Luther. At kasama niya ngayon si Zwingli at si John Calvin. Kasi mas sinunod nila ang hindi sumamba kay Caesar. Mas pinili nila na magkaroon ng obedience sa Diyos, hindi kay Caesar. Kaya ngayon, yun ang nakita nila, nagprotesta sila. Nagkaroon ng European religious war noong 16th and 17th century. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi ko pinigilan na ang sinabi, kasi yung pala yung totoo. Kung mag-aaral kayo ng history, mababasa nyo rin yun. Na yun yung nangyari. 16th and 17th century hanggang 19th century, nagkaroon ng religious war sa Europe. At itong tatlong to ay bumukod, kaya tinawag na Protestant. Kaya huwag kayong matakot pag tinawag kayong Protestant kasi nagsimula sa pagsunod sa Diyos ang pagpuprotesta. Naalala nyo yung tatlong sinunog? Sino yung tatlong sinunog? Shadrach, Meshach, at Abednego. Hindi sila sumunod na sambahin ang rebulto. Sumunod silang sundin ng Diyos. At yun ang ginawa ng tatlo. Ang galing, no? Tatlo rin sila. Yun yung ginawa nila. Kaya ngayon, nagkaroon ng Protestant, at lahat mula noong 19th century, lahat po ng hindi ayon sa Katoliko ay tinawag nilang Protestant at Reformed. Kaya tayo, Reformed tayo. Huwag kayong maguguluhan. Reformed tayo dahil sa hindi tayo umayon na sambahin si Caesar. Umayon tayong sundin ang Diyos. Yung ating mga kasama sa pananampalataya na si Martin Luther, John Calvin, at si Zwingli. Yung po yung totoong nangyari. At ayan ay nasa history. O, nagigets nyo na. Kaya pag tinawag kayong Protestant, huwag kang matakot. Kasi iba ang dating ng Protestant dahil hindi mo naiintindihan eh. Alam mo lang, born again eh. Di ba? Kasi born again ka. Ayun yung religion mo.
Kaya mga kapatid, wala talagang religion na born again. Mas naniniwala tayo sa relasyon ang born again. Pero officially, kinikilala tayo bilang isang Protestant and we are Reformed Christians. Yan yung sinasabing Reformed Christians. Okay. Naintindihan nyo na po. Naintindihan natin, kaya huwag kayong matatakot kung tawagin yung Protestante. No? Kasi maraming kasama eh. Nandiyan ang Iglesia ni Cristo. Lahat ng hindi sangayon sa Catholic, Protestant yon. Yung Catholic ang tumawag doon. Basta hindi ka Katoliko, Protestant ang tawag namin sa'yo. Yun yon. Pero nagsimula yon doon sa ating mga kapananampalataya. Kaya mga kapatid, ang born again ay isang relasyon na dapat ipamahagi sapagkat ang lahat ay dapat makaranas nito. Ang born again ay dapat hindi mo kinakatakutan na ipaliwanag sapagkat ito'y dapat iparanas mo rin sa iba sapagkat ikaw ay nakaranas nito. Ito'y relasyon, hindi relihiyon. Na dapat maunawaan ng bawat Kristiyano kapag tinanong, born again ka ba? Yes, I am born again. And you too must be born again in spirit. Dapat yan ang sagot natin. Kasi di ba, minsan natatakot tayo, born again, born again. Hindi na tayo nagsasalita. Pero ang katotohanan, dapat buong tapang ka nagsasabi, oo, born again ako. Pero ikaw din, kailangan ka rin ma-born again in spirit. Kailangan ka rin maging born again in spirit sapagkat lahat ng tao, ang sabi ng Panginoon, unless, without, absolute external, walang paghahari ng Diyos na mararanasan ka unless you are born again in spirit. Kaya mga kapatid, hindi relihiyon ang born again, huwag kang matakot. Dahil alam mo kung bakit? Mas maawa ka sa nagtatawa, born again yan eh. Hindi niya alam, kailangan niya rin ma-born again. Kailangan lahat ng tao malaman na kailangan niya maging born again. Kaya po, sa totoo lang, sabi ko nga, very interesting tong topic na to. Na kung saan marami tayong mga Kristiyano, hindi alam kung bakit born again. Mga kapatid, ulitin ko, kaya tayo tinatawag na born again kasi tayo ipinanganak muli sa Espiritu. Eto po, ang isang tao na hindi makakaranas ng paghingi ng tawad sa Diyos at hindi tatanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi ka may papanganak muli sa Espiritu. Alam niyo kung bakit? Kaya nga ang sabi ni Jesus kay Nicodemo, patandaan mo, alam mo yan eh. Matalino ka. Alam mo na si Eva at Adan nagkasala. Kabisado mo ang Pentateuch eh. Genesis, kabisado mo yan eh. Na kung saan nagkaroon ng separation. Na kailangan magkaroon ng pagbabalik loob. At ang pagbabalik loob, yung pagiging born again in spirit, kailangan mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kapatid, ako po ay nakaranas ng kapanganakang muli. That's why I am a child of God. Kapatid, kung nakaranas ka ng kaligtasan na nagmula sa Panginoon, nagkaroon ka ng born again in spirit, you are child of God. Sa madaling salita, ang tawag sa ating lahat na nakakilala sa Panginoon, we are children of God because we are born again in spirit. At lahat ng tao must be born again, sabi ng Panginoon. Kasi kung hindi, sorry, walang kingdom ng God na mararanasan ang tao. Walang kaligtasang mararanasan ang tao. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Ang sabi niya sa John 1:12, di ba? Ang sino mang kumilala sa akin ay binigyan ko ng karapatan maging anak ko.
Sa madaling salita, ang tatay natin ay Diyos. Tama po ba? Kung ang tatay natin ay ang Panginoon, si Jesus Christ na nabayubay sa krus, yung kanyang dugo ay dumaloy sa ugat natin. Yung ugat natin na dugo, naging connected tayo kay God, nagkaroon tayo ng dugo na nagbumula sa Panginoon, kaya we are righteous because of Jesus Christ, because we are born again in spirit. Kasi pinanganak tayo muli sa Espiritu. Kaya kapatid, huwag mong baliwalain. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, ang hamon ko sa ating lahat, kapatid, kung anak ka ng Panginoon, dapat malaya ka na sa pagkakaalipin ng takot. Wala na sa iyo yung takot. Hindi ka na dapat natatakot. Kasi bakit? We are children of God. If God is with us, who can be against us? Tama po ba yun? Kaya walang takot. Hindi ko sinabi iba ang pagiging mayabang sa walang takot. Ulitin ko, iba ang mayabang sa pagiging walang takot. Ang sinasabi po natin, we are not afraid because we are children of God. Namatay si Jesus para sa atin. At yun yung pinangahawakan natin, yung dugo ni Jesus Christ na nabayubay sa krus, yung hirap na kanyang ginawa. Kasi yun ang kailangan ng bawat tao para hindi matakot. Kasi ang pangako niya, kaligtasan pisikal at espiritual. Yan ang pangako sa atin ng Panginoon. Kaya kapatid, kung talagang anak ka na ng Diyos, hindi ka dapat natatakot sa anumang problema. Hindi ka dapat natatakot sa pinansyal na pangangailangan. Hindi ka na dapat natatakot sa mga kakainin mo. Hindi ka na dapat natatakot sa ano susuotin mo. Hindi ka na dapat natatakot sa mga pambayad mo sa mga bills mo. At hindi ka na dapat natatakot sa anumang virus. Hindi ka dapat natatakot kay COVID-19 because COVID-19 is already defeated or was already defeated 1,000 years ago because Jesus Christ died 1,000 years ago. Hallelujah! Hallelujah! Kapatid, walang puwang ang takot sa iyo. Alam mo kung bakit? Nais kong basahin sa inyo to. Sabi po sa 1 John 4:18, walang kasamang takot ang pag-ibig. Walang kasamang takot ang pag-ibig. At pinapawi ng ganap na pag-ibig anumang pagkatakot. Hindi pa ganap. Ang pag-ibig ng sinumang natatakot. Ano niyo po mga kapatid, nare-revive ba tayo? Napapaalalahanan tayo? Ang ganda, no? Walang kasamang takot ang pag-ibig. Kasi yung pag-ibig ni Jesus Christ, pag naranasan mo, hindi ka na dapat matakot. Kasi alam niyo bakit? Kasi pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. At hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot. Kapatid, walang puwang sa iyo ang takot. Sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Kapatid, naalala niyo ba yung sinabi ng kapatid na Edmond? Ang takot ay hindi galing sa Diyos. Galing to sa dyablo. Napakaganda ng mensahe, di ba, noong Wednesday? Kaya umatin kayo ng prayer meeting. O kaya, makapanood kayo ng live. Okay lang. Pero mas maganda, personal. Mas masarap ang pakiramdam. Mga kapatid, walang puwang ang takot sa mga taong anak ng Diyos. Alam nyo, hindi na tayo alipin ng takot. Because we are
children of God. Kapatid, you are child of God. I am a child